Yan yung mga pabahay ni President Duterte noong panahon ng Yolanda, after Yolanda. Na nasa higit 2,000 ang mga bahay na nandito at ang mayorya ng mga homeowner ay mga single parent at lahat sila ay nagpapasalamat sa tulong ni former President Duterte. Maraming salamat po President Rodrigo Duterte kasi yes, natutulungan niyo kami sa bahay at sa lupa na wala na po kami problema. Actually, yung yearly na lang namin ang problema namin. At less, nasa amin ang lahat. Nagpapasalamat ako kay Duterte nga nagdagang kami kabay ng mga anak na tanan nga may ada mga pabahay. Mga pabahay, waray jud. Kung mga pabahay ang butang kabutangan niya nakita mga anak wala man mga permanente nga trabaho. Okay, bagaya. Ali pa kami. Hindi ko ang kuan malatarot at mga anak ko may ada magpapatrabaho ang mga natira mga trabaho ada nga kusa nga ada tululungo nagiinalong. Sa akin, malaking tulong na naka-avail ako sa libreng pabahay na to kasi sa single parent, hindi namin kaya. Kaya ngayon, masasabi ko na lang sana marami pa siyang matulungan at ma-continue kung ano yung mga hangarin niya para sa mga katulad namin na may hirap. Yun lang po, salamat din po ako dahil malaking tulong po ang bahay. Katulad din po, single parent din po, walang ibang trabaho. Yun lang din po ang masasabi ko. Maraming salamat po kay Tatay Digong sa malaking tulong na binigay sa amin. God bless po and palagi po kayong maging malakas para marami pang matulungan. Salamat. I'm thankful, lalo na kami nga wala na kaming uuwian. Kasi hindi naman kami makakabalik at dati namin na kunwag tinitirahan. So, kung anong pa kami din wala na to talaga ng babalikan. So, dapat talaga naman nagpasalamat ka na tagaan talaga kami hindi nakabahay. Kung direte kang hinil, waray, di kami marupunay kami na opo. For example, mabaling kami hanamon puan, hanamon kagaanak na ako, magyap kami pumalik kay sirang pa may naman kami kanya-kanya pamilya na kailangan na kami nagyapon ito mag-provide tamang anak, tamang buwan pamilya. So kami ito, papasalamat niya kami. Thank you, kihapon, hininga. Yan. Oh. Ha? BBM. Anong sinasabi mo? Na walang nagawa ang dalawang nakaraang administrasyon sa panahon ng Yolanda. Walang nagawa si Panot Aquino at si Duterte. Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr. Ha? Ngayon, nakita mo. Ang ganda-ganda ng pabahay ni PRRD na sa mga nawalan ng bahay nung panahon ng Yolanda, mga biktima. Siguro yung si Panot Aquino, Pinoy, yung namatay na nasa kay Satanas na. Yun ang walang nagawa, 'di ba? Dahil sinabihan pa nga daw ni Marojas nung panahon ng pagkatapos ng Yolanda ba 'yun? Na humingi ng tulong kay Aquino. Anong sabi ni Marojas? Tandaan mo, Romualdez ka. Aquino ang presidente. 'Di ba? Tapos ngayon, magkakampi na kayo ni Marojas, 'di ba, Marcos Jr.? 'Yun ba ang walang nagawa? Ikaw. Siguro ang walang nagawa. Simula nang ikaw ay senator. Senator, congressman, congressman ka una, 'di ba? Tapos senator, kaya yung issue mo ng pulburon mo while you were senator that time. Ngayon presidente ka. Puro kaplastikan, puro speech, taliwas, walang nagawa. Pag-aralan. Magto 2 years ka na, Marcos Jr. Inutil. Ito ba ang walang nagawa? Kapal ng mukha mo magsalita, no? Iba talaga basta walang maayos na pinag-aralan.
mabilis maniniwala sa mga nagbubulong-bulong na mga amuyong niya sa gilid-gilid ba? Ha? Siyempre, wala namang alam yang si Marcos Jr. kung anong nagawa ni PRRD noon sa Tacloban. So, yung mga amuyong niya na mga sip-sip-puwit, himod-puwit kay Kuting, sigurado yun ang nagbubulong-bulong kay Kuting ng ganito-ganyan. At ito ding isang mabulungan, na isang tanga, walang di marunong mag-research, naniniwala agad, lumabas agad sa bunganga niya, papreskon agad na ganito, walang nagawa ang nakaraang administrasyon sa Yolanda, sa Tacloban City. Kapal ng mukha mo talaga. Ang sarap mong terisin, yung ngiwi-ngiwi mong bibig. Sarap tirisin yung ngiwi-ngiwi mo na bibig mo talaga, Kuting. Walang hiya ka talagang, kapal talaga ng mukha mo. Wala kayong mga utang na loob sa ginagawa ni PRRD sa ama mo na pinapalibing yung ama mong nabubulok na. Ama mong nangangamoy na siguro yun. Ilang dekada hindi na nailibing. Kung wala si PRRD, hindi mailibing yung ama mong Guinness World Record na kawatan. 'Di ba? Sikat kayo sa buong mundo. Marcos. Nasa Guinness World Record pa nga kayo eh. Kapal ng mukha mo. Ikaw, anong nagawa mo ngayon? Ang lahat ng ginagawa ni PRRD, hindi mo nga pinagpapatuloy. Yung war on drugs, number 1, hindi mo pinagpatuloy. Puro ka pasikat. Takot ka kasi mauubos ang supplier ng mga pulburon. Baka mawala yung pagkangiwiin mo na. Hindi ka na mangiwi-ngiwi kung mauubos yung supply. Langhiya kang sarap. Nako. Tangina ka talaga. Sana nga ilipad ka ng bilang tagal ng karma dumating sa inyo. Sana nga karmahin ka na, Kuting, hasta buong pamilya mo. Langhiya kayo. Kapal ng mukha mo. Bumaba ka na dyan. Marami ng mga taong walang na sa iyo, wala nang tiwala sa iyo at wala nang naniniwala sa iyo. Marcos Jr., bumaba ka, mag-resign kang, hinayupa ka. Dahil wala nang naniniwala sa iyo. Puro kasinungalingan, puro kaplastikan, puro pagka-cover up sa mga issue ang ginagawa mo. Yung druga na pinakamalaki daw nahuhuli, sus Maria, puro scripted. Yung sa Tadtad, Batangas, hanggang ngayon, ano nang nangyayari? Wala nang balita. Tikom ng mga bibig ng mga mainstream medyang nasungal-ngalan na lagi. Kapal ng mukha mo. Tsaka itong mga rally ng mga ngayon ng maisog sa Tacloban. Ito pa, sasabihin ko itong langhiyang tambaluslus. Nakita ko yung park pala ng Tacloban. Romaldis pa Romaldis Park ang pangalan. Kapal ng mukha mo. Romaldis? Pira mo ba yan? Hinayupa ka? Pira mo ba yung pinagawa ng park dyan sa Tacloban? Naka-apelido? Romaldis? Ay, sus ko po. Nakapanggigil talaga kayo. Talagang mga kapal ng mga mukha ng mga politikong mga magnanakaw. Kapal ng mukha ng mga hinayupak. Tapos ngayon, nilalagyan na naman ng mga malalaking 10-wheelers o mga dump truck o mga ano-ano doon sa Tacloban Park para lang talaga hindi makapag-rally ang mga maisog. Bakit takot kayo sa maisog rally? Ikaw, Butod, Lisa Marcos Jr., Bangag. Bakit takot kayo kung mag-rally ang maisog? Hintayin nyo lang, hinayupak kayo. Pagagalitin nyo yung taong bayan, sana nga mabilis na hindi ka na kapagsunang hinayupak, kahihilain ka na dyan. Langhiya kayong mga animal kayo. Walang kwintang gobyerno. Inutil ka talaga, Marcos Jr. ka. Langhiya kang bangag kang hinayupak ka.